Bakit napakaepektibo ng no contact rule para sa healing na dulot ng narcissist? So kung gusto nyong magkameron ng tunay na healing, kung kayo galing sa abusadong narcissist, gusto nyo talaga makalaya, no? Ika nga ay magkameron ng peace of mind. O kaya ay, kung hindi man peace of mind is, mabawas-bawasan yung inyong nararamdaman na parusa sa buhay. No? No contact rule is still the best. So, bakit? Maraming dahilan siyempre. But here, magpo-focus tayo doon sa narcissistic supply. Kapag ka nag-no contact rule ka, no? When I say no contact rule, lagi ko 'tong binabanggit, no? Pag sinabi ko no contact rule, cutting off all forms of communication, no? Interaction o pakikipag-usap ng personal, pakikipag-chat, pakikipag-text, at saka yung social media stalking, iwasan din yung walang gano'n, wala na dapat gano'n. O kaya yung mga mutual contacts channels kagaya ng mga kaibigan na nagchichika, mga common friends na nagchichika, mga kapamilya na nagchichika tungkol sa narcissistic ex o kaya nagpapahatid ng mensahe ng mga kaibigan, yung mga or yung mga alipores ng narcissist, yung tinatawag na flying monkey sa psychology, no? So ano mo 'yun, ikakat mo 'yun pag sinabi nating no contact rule. Ngayon, pag ginawa mo na 'yan, mga 'yan, kinat mo na yung mga pangyayaring yun. Ang nangyayari dito basically is nakakat mo rin yung narcissistic supply. Kasi sa narcissistic relationship, may tinatawag na narcissistic supply. Pag sinabi nating narcissistic supply, ito yung supply na pangkalahatan na nakukuha sa'yo ng narcissist, yung nahuhutot sa'yo. And when we say narcissistic supply, it is not only financial supply. It is not only asset or yung mga nakukurakot sa iyo o nakukuha sa iyo ng narcissist. Ito din ay yung mga nakukuha sa yung gulo, no, nakukuha sa yung drama, nakukuha sa iyo yung mga papansin, validation. You know why? Because ayaw ng narcissist ng peace. Ayaw niya ng katahimikan. Gusto niya ng gulo. Ang problema kasi dito, double standard na narcissist, hypocrite eh. Kasi they are demanding peace, sasabihin sa'yo, gusto ko ng peace. Pero sa totoo lang sila yung pinagmumula na kaguluhan doon sa pamilya o sa relationship, no, di ba? So, ang tunay niyan talaga is gusto nila ng drama, gusto nila ng kaguluhan. Why? Because yung kaguluhan papansin yun eh. Pansin yun. Attention yun. And then they are craving for attention. So, kung ikaw ay laging niyang inaaway, no, lagi ka niya nakakausap, no, mag-no contact ka. Para nang sa ganun ay hindi na mag-create ng drama. Wala ka ng dramang ma-experience. Why? It's because wala na, hindi ka naman nag-react eh. If you don't have reaction, then there's no dramatic reactions. Simple as that. Remember that. If you don't have reaction, no contact rule, walang reaction, kahit ano, murahin ka ng murahin sa chat, no? O kaya ay tawagan ka ng tawagan, o kaya ay mag-utos na mag-utos ng mga tao na nagpapasabi ng mga masasamang mensahe, mga gano'n. Eh, wala kang pakialam, no contact rule nga, hindi ka na nakikinig, pinagsasabihan mo na yung mga tao na, "Oh, wag niyo na akong kausapin, ayoko na maka-receive ng any messages coming from my husband, coming from my ex-wife, o coming from my ex-jowa or ex-live-in partner, ayoko na." No contact rule. So, what happened then? No? So, wala ka reaction. And if there's no reaction, there's no dramatic reactions. O, edi, unti-unti ka ngayong magiging matahimik ang buhay. So, yun yung pinopoint natin dito. And at the same time, no, mag-heal ka. Kasi yung finances mo na kanyang hinuthot, alam ba, hinuthotan ka ng pera, makaka-recover ka. So, nakakatulong din yun sa healing. Kasi nagkakameron ka ng resources eh para ikaw ay mag-heal kagaya ng may pambayad ka. No? Halimbawa, unti-unting nagre-recover ang finances mo, may pambayad ka sa clinical psychologist para magpa-therapy ka kung ikaw ay may anxiety or meron kang generalized anxiety disorder or meron kang depression, pwede kang magpa-therapy, di ba? Oh, so may pera ka eh. So mas mapapadali yung healing mo. O kaya pwede kang makabili ng mga epektibong gamot para ikaw ay mag-heal. Kagaya ng yung mga antidepressant drugs, no? Yung mga anxiolytics, no? Na mga gamot na po pwedeng ibigay sa'yo, mga pampatulog, ma-afford mo lahat yun. Makakapagpa-check up ka sa mga mamahaling psychiatrist. You can afford psychiatrist. 'Di ba? So mai-speed up yung iyong healing process. Kasi nga nakaka-recover ka kasi kinat mo yung narcissistic supply eh.
no? Ini-stop mo yung narcissistic supply. Yun yung point natin dito, i-stop mo yung narcissistic supply. Pag in-stop mo yung pagsisustento mo sa kanya o pag yung mga pagnanakaw niya ng pera sa'yo o paghuhutot niya sa'yo, ano mangyayari sa pera? Eh di dadami yung pera mo. You get my point there? So yun yung pinupoint ko na makakat yung narcissistic supply. So maraming benefits ito. And then yung mga benefits na makukuha mo na yun, makakatulong yun sa healing mo, no? So dapat naiintindihan natin yun na cutting them off, no? Kakat mo yung communication nyo, lahat-lahat, stops the manipulation. No? That's a very important thing there. Yung pagmamanipula sa'yo o yung hinahawakan ka sa leg, yung pag-control sa'yo, wala na eh. Kasi hindi mo na siya kinakausap eh. Ang narcissist kasi, nagmumula ang manipulation basically sa pagsasalita, sa pagbubunganga. No, madaldal yung mga yan eh basically. Hindi lahat na narcissist madaldal kasi merong covert narcissist or vulnerable narcissist, hindi naman sila madaldal. But generally, majority ng mga narcissist ay mga madadaldal, mga nang mamanipulate ng tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Eh kung hindi mo nakakausapin, mamamanipulate ka pa ba basically? 'Di ba? Hindi mo na siya china-chat, hindi mo na siya ini-stalk kahit pa siya ay magpalabas ng mga masasaya nilang moments nung kanyang bago, 'no? O kaya yung halimbawa ay nagpapakita siya na siya nag-move on na napakasaya niya, eh, hindi mo naman nakikita yun, o eh, walang effect sa iyo, 'di ba? You see, yun yung kagandahan ng kinakat mo yung narcissistic supply. Okay, by means of, no contact rule. So, yun. And at the same time, last but not the least, no, medyo mahaba na yung content, no? Napasarap eh. Napasarap ang ating content. Okay. So, yung emotional abuse, makakat din. Ano? Kasi alam nyo, yung emotional abuse, for your information, for the information of everyone, ang emotional abuse na nararanasan mo ay narcissistic supply din. Paano nangyari yun? Kasi yung reaction mo, yung pag nakikita niya na ikaw ay nagiiyak, ikaw ay sabog ang uhog, nagugulong ka, tuwan-tuwa yun, nag enjoy yun. Kasi ibig sabihin nun, manipulated ka. Kasi hindi ka naman magugulong eh kung hindi ka manipulated. Kasi ang taong manipulated, ibig sabihin affected. 'Di ba? So feeling niya, oh, nagugulong dahil sa akin. Oh, yun, nag-iiyak dahil sa akin. Oh, yun, magbibigti raw, papakamatay daw dahil sa akin. No? O kaya, ayun, sobrang galit na galit dahil sa akin. Emotional abuse yun, di ba? That's 100% emotional abuse kasi uh, may ginagawa na hindi ka nais-nais. Kaya ka nagkakagano, kaya ka nagre-react ng gano'n. Kasi emotionally abused ka na eh. So, yung mga reactions na nakikita na niyo, nag-iiyak, nagsasasabog ang uhog, no? Tulo ang laway, kakaiyak, yung mga lahat ng nangyayaring yun, no? Yun ay narcissistic supply. Drama yun eh. Lagi yung tatandaan. Kapag kayo ay nagkameron ng emotional reaction, nagkameron kayo ng drama, nagkameron kayo ng emotional abuse, no? Supply yun. It seems like sadista yung datingan ng narcissist. It seems like ito ay pampagana nila. It seems like it's the oxygen, it's the fuel. So what are you going to do? Cut those things. Okay? By means of what? No. No contact rule. So doon sa mga gusto magpa-coach sa akin, maglalagay ako ng contacts diyan. If you need help, no, nandiyan, 1 hour lang 'yan, and you will be educated, you will be aware, and it will help you sa healing journey niyo. No, kung kayo ay naka-experience ng narcissistic abuse, or kung hindi man narcissistic abuse, naka-experience kayo ng abusive partner. No. Okay? See you in my next content. I hope to see you in my coaching if gusto niyo magpa-coach. Okay? So see you in my next content. Bye for now.